what is the GCF of 12 and 18? So, kung may nakita kayong ganito, ibig sabihin yan, greatest common factor. So, what is the greatest common factor of 12 and 18? So, ano ba yung tinatawag na greatest common factor? So, sa word na common at factor, so, hahanap tayo ng greatest, pinakamalaking number na pwedeng i-divide sa dalawang ito, common sa kanilang dalawa, nang walang remainder. Okay? Isang number, yung pinaka-greatest na number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa nang walang remainder. So, paano kung hindi ka masyadong familiar sa multiplication? Kasi kung memorize mo ang multiplication, mabilis lang sa'yo, makikita mo kagad kung anong number yung pwede mong i-divide dito at dito. So, ang sagot dito ay 6. 6 ang greatest common factor. 12 divided by 6 equals 2. 18 divided by 6 equals 3. So, walang remainder, di ba? Pero, paano mo mahahanap ang 6? Paano mo malalaman yan kung hindi mo familiar yung multiplication? So, una, kukunin mo muna yung factors ng bawat isa. Hanapin mo ang lahat ng numbers na pwede silang i-divide ng walang remainder. Halimbawa, ang 12. Ang 12, pwede siyang i-divide sa 1, di ba? 12 divided by 1 equals 12. 2, pwede din. 12 divided by 2 equals 6. 3, pwede din. 12 divided by 3 equals 4, di ba? 4, pwede din. 12 divided by 4 equals 3. Sa 5, pwede ba ang 12 i-divide sa 5? Hindi, pwede dahil mayroong remainder. How about sa 6? So, pwede siya. 12 divided by 6 equals 2. Stop muna tayo dyan. So, pwede natin ipagpatuloy. How about ang 7? 12 divided by 7, hindi pwede. 12 divided by 8, hindi pwede. 12 divided by 9, hindi pwede. 12 divided by 10, hindi pwede. 12 divided by 12, pwede. 1 ang sagot. So, stop muna tayo dyan. Ang 18. Ang 18, same din ang gawin natin. Si 18, pwede din siya i-divide by 1 nang walang remainder. Pwede din siya i-divide sa 2. 18 divided by 2 equals 9. 18 divided by 3 equals 6. Pwede din sa 3. Sa 4, pwede ba? 18 divided by 4? Hindi pwede. 18 divided by 5? Hindi din pwede. 18 divided by 6? Pwede. 3 ang sagot. How about sa 7? Hindi pwede. Sa 8? Hindi pwede. Sa 9? 18 divided by 9? Pwede. 2 ang sagot. 18 divided by 10? Hindi pwede. So now, nakikita na natin yung mga factors ng bawat isa. So ano ang common sa kanila na pinakamalaki? So, yung common sa kanila na pinakamalaki ay ang 6. No, di ba? Kaya, the greatest common factor of 12 and 18 is 6. So, this is very simple. Kung memorize mo, kung familiar ka sa division and multiplication, kahit isang tingin mo lang dyan, 12 at saka 18, automatic malalaman mo na 6 yung kanilang greatest common factor. Okay? So, what is the greatest common factor of 8 and 32? Si 8 at saka si 32. So, may trick tayo dito. Kung ang isang number ay pwedeng i-divide sa isa, na walang remainder. 32 divided by 8 equals 4. Pwede, di ba? Walang remainder. Ibig sabihin, automatic, yung maliit na number, yan na yung GCF. Meaning, si 8 ay GCF ng 8 and 32. Pwede mo rin gawin yung pagganito. Pero again, tips natin, shortcut, kung ang isang number ay pwedeng i-divide sa isa ng walang remainder, automatic, yung lowest number, yan na yung GCF. Okay, tingnan natin. So, 8 at saka 32. So, sa 8, pwede sa 1, pwede sa 2, pwede sa 4, pwede sa 5, 6, hindi pwede, 7, 8, 8 pwede. Yan na yun, hindi na pwede sa 9, di ba? Dahil mas malaki na. Sa 32. Sa 32, pwede sa 1, pwede sa 2, pwede sa 32 divided by 3, hindi pwede. 32 divided by 4, pwede. 32 divided by 5, hindi. 32 divided by 6, pwede ba? 32 at saka 6, hindi rin, di ba? 32 divided by 7, hindi. 32 divided by 8. So, ayan. Yan na yung greatest kasi last na yan kay 8 dito. So, ayan. So, again, isang number na common sa kanilang dalawa, yung greatest, yung pinakamalaki na mahahanap mo na common sa kanilang dalawa, na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa ng walang remainder. Yan ang tinatawag na greatest common factor.